Bakit siya full screen? Okay, ayun. So, again, good evening po sa lahat. Good evening sa ilan tayo? Ayan, nadadagdagan tayo. Good evening sa 80 participants natin tonight. Ayun, welcome to Intro to Forex and Cheat Codes po. Ayun. So, Merry Christmas and advance Happy New Year po sa lahat. Ayun. Okay, so let's start po. Tonight we will be discussing about introduction to Forex and cheat codes. So, sa mga nakapag-attend na ng webinar, this will be just a recap po. Sino pong first time? Baka may Sir Abel, Sir Abe. Abe, is this your first time attending po ba? Free time naman ako now. Sure, sure. Nako po. Kumbaga kapag nakapag-attend na kayo ng intro to Forex, and then especially sa mga non-enrolled, attend lang po tayo ng attend ng intro para lagi tayong maging familiar, no? Lalo natin ma-digest yung information. Kasi usually, yung mga first time, talagang hindi pa nila nagigets. Ayan. So, kailangan nilang panoorin yung recording. Ayan. May mga nag-a-approach siya na sinasabi yan na hindi ko naintindihan, coach. Just rewatch the recording po, ma'am. Sasabihin ko lang na mga basic information lang po yan na kailangan mong aralin. And then, the moment na talagang nag-commit ka na to join the community, ayan, of course, matututunan naman yan from zero knowledge. Okay, so ayan, before we start po, let me just quickly introduce myself. Ako po si Dan Michael Manorinia, ayan, from Lambunaw, Iloilo, Philippines. Ayan, Ilonggo po, Ilonggo. Ayan, so I'm a PRC registered nurse. I graduated at University of San Agustin sa amin sa Iloilo. So, nurse po ako by profession. Okay, so 7 years na rin po akong OFW kagaya nyo, no? We are all OFWs. Most or majority of us sa community is OFW talaga, no? Tayo talaga yung mga masisipag. Ayan. So I'm also an entrepreneur and an investor. So I did some businesses, drop shipping, online business in the past, and I invested in real estate companies sa atin sa Pinas, no? Okay, so ayan, Forex Force International, yan po yung personal page ko or Facebook page. Ayan. So, I'm one of the coaches, Coach Dan. Lahat po kami ng mga coaches, meron kami sariling pages, okay, Facebook page. But we are all under Pinoy Traders Community. Ayan. So, this is us. And we are founded by our head coach, head mentor, founder, Coach Nars Paraguya. Ayan. Sa mga nakapag-attend na ng mga previous sessions na webinar, intro. Ayan. Ayan, si Coach Nars. Take a look at this, guys. Napakasaya nila, di ba? This was held in Cagayan de Oro po, earlier this year. Ito, nasa ano to hindi lang ako sure kung around July or August. So, basta, nitong taon din po to. This was sponsored by VT Markets. Ayan. So, ito yung isa sa mga event na ginawa, no, sa Cagayan de Oro. And we're looking forward na dito sa Dubai soon gawin yan. So, nag-aantay na lang tayo ng official announcement ni Coach Nars. Okay? So, quick disclaimer lang po. Ayun, meron ng mga nagdumagdag. Ayun, hello, good evening po, Jay. Ma'am Arlita, ayan, good evening. So, kakasimula lang natin. Ayan, so quick disclaimer lang before we start with the actual introduction trainings. Okay, we do not accept any investment. Okay, dito sa Pinoy Traders Community, hindi po natin ginagawa yan, no? Hindi kami manghihingi ng pera nyo para mag-trade, no? Kami ang magta-trade ng pera, hindi po. It's a no-no po sa atin. Bakit ba, coach? Bakit ba usually? Ganito lang po kasi kasimple yan. So, alam naman po natin, no? Karamihan sa ating mga OFW, busy tayo sa trabaho. So, ang tendency natin is maghanap ng mga investments, no? Yung mga sinasabi na, na get rich quick. Ayan, parang ganun, na schemes. Ayan. So, pag may nag-approach po sa inyo, sinabi na mag-invest ka sa amin. No, we will give you the certain amount, 50%, 20% kung ano man 'yan. At the end of the month, no, kikita tayo dito. Guys, it's red flag na po. Hindi ko sinasabi na lahat. Meron namang mga legit talaga ng mga investment companies. But I'm telling you guys, based on experience ng community, marami po tayong student. Ako personally, may student akong ganyan na experience na nag-invest.
and then kumita, pinatikim lang ng konti, tinakbo yung pera. So guys, wag na po tayo doon, no? Magta 2026 na. No, baguhin na natin yung mga ganong mindset natin na gusto natin mabilisan, pa easy-easy, get rich quick scheme, no? Iwasan na po natin 'yan. Dito sa Pinoy Traders Community, wala po tayong ganyan. Hindi po kami manghihingi ng pera nyo na sasabihin namin na mag-invest kayo sa amin. No po. Ang gagawin po natin dito is iti-train namin kayo. Kayo po mismong matuto. Okay? From zero knowledge, kaya nyo po maging profitable dito. And kayo po mismo mag-trade, kayo po mismo mag-control ng sarili nyong pera. Diba? Ganun po ang tamang way. No? Dapat meron tayong fully control over our finances. Okay, so ito. Tonight's presentation, guys, we have two parts. Okay, part 1 is the basic Forex. And ang part 2 natin is ang cheat codes. Ayan. So, sa mga naka-attend na, very familiar po sila dito. Ano ba yan, coach? Ano ba yung cheat codes na yan? Ang cheat codes na yan, guys, is ito yung isa sa mga way bakit ang Pinoy traders community is napaka-successful ng mga nagte-trade, especially mga newbies. Ayan, most recent announcement ng Hero 30, graduation natin, nako po, napakaganda po ng gains, no? Napakalaki po ng kinita ng isa sa mga student natin. So dahil po yan sa mga cheat codes and tools na meron tayo, no? Kumbaga Forex as a beginner is very difficult po, no? Sobrang challenging po niya aralin. But dahil sa cheat codes, no, may mga ways na maging profitable from a total beginner kaya natin kumita. Okay? So ayan, let's start. What is Forex? Ayan. So since introduction lang po tayo, let's get familiar po sa mga basic terms. Ano nga ba si Forex? Paano nga ba nagwo-work ang Forex? Ayan. So Forex po, simple lang naman talaga actually. It's just an abbreviation ng foreign exchange, meaning palitan ng pera. Okay? Foreign exchange. Kaya tinawag siyang Forex. It's a buy and sell. Okay? Buy and sell of currencies. Ganyan lang po siya kasimple. No? Largest financial market in the world. Guys, take note nyo to. Actually, nag-average to from 6.7 to 7.5. Yan. Diyan naglalaro po sa ganyang amount. 6.7 to 7.5 trillions of dollars. Guys, are traded every day. No? Daily transaction po yan sa market. No? Araw-araw po yan. So let's say, siguro mga 7 trillion. Guys, still, kahit na mag 6 trillion pa yan, napakalaki pong amount yan na tumatakbo sa merkado araw-araw. Okay? It's the global market. Bakit? It's the world's money. No? Nagtitrade po dito, since foreign exchange siya, halos lahat ng countries. No? Each currency pairs, meron po yan value. Okay? Nagtitrade po yan every day. Every second, actually. So kung papansin nyo guys, let's say for example, pumunta kayo sa mga money exchange or yung mga pinapadalan like Western Union, 'di ba meron yan silang para mga LED screen na may mga conversions ng pera, let's say US dollars to PHP. Ayan, may value, 'di ba? Nagbabago po yan every second. Okay, hindi man yung let's say actual ang tawag nito, yung once figure niya, for example 58. 58 lang siya, pero guys meron po yung mga point 58 point something something something. Ayan, diyan po nagbabago. Diyan po naglalaro ang value ng Forex or ng mga currencies. Okay? So yan po yung diyan tayo pumapasok sa trading. So ay simple lang ha. Forex is foreign exchange, buy and sell, largest financial market, 6.7 to 7.5. Okay, trillions. Guys, trillions po ito. Trillions of dollars, and it's the global market. Kaya tinawag siyang or makonsider siyang most liquid business in the world. Kasi nag-ooperate din po yan 24/5. So, meaning lang po niyan, 24 hours per day, 5 days a week. Okay? Mondays to Fridays. Saturday, Sunday, close po ang Forex market. Okay? Ang open lang po during the weekends is mga cryptocurrencies natin. So, kung familiar kayo sa Bitcoin, Ethereum, Solana, ayan. So, ang good news po sa community, we have the tools na ginagamit para makapag-trade ng Bitcoin. Nakafocus po tayo sa Bitcoin kasi siya po yung top 1 na cryptocurrency. So, in short, nagtatrade tayo 30 days a week. 30 days a month. So, every day pwede tayo mag-trade. Okay? And it's available on any smart devices. Guys, cellphone, tablets, laptops, okay, MacBooks, pwede pong gamitin. Kahit cellphone lang. Actually,
Karamihan or in general po sa community natin, we practice trading sa mobile phones natin or smartphones natin kasi sobrang napakabilis or napakadaling mag-execute, no? So, yung iba naman medyo advanced na tablet or laptop ginagamit nila. Okay? So, ibig lang po sabihin yan, ang cellphone mo kaya mong gawing money making machine yan. Pwede kang kumita, no? May pera sa cellphone. Okay? So sa forex, sino bang involved? Ayan, government, lahat ng government ng each countries, central banks, ayan, 'di ba? Financial institutions, mga malalaking financial institutions. Example diyan, JP Morgan, ayan, 'di ba? Isa sa mga malaking financial institution 'yan. And individuals, tayo po 'yan. Individuals or retail traders, tayo po 'yan. So imagine, kaya po siya umaabot ng ganito kalaki na transactions every day dahil sa mga tao or sa mga entities or institutions na involved, di ba? Si Forex market, siya po yung number one. Siya po yung number one na pinakamalaking asset. No? Kasi sa financial market in general, meron pong stocks, bonds, and cryptocurrencies. Marami pa po yan. Commodities, indices, marami po. Pero si Forex po talaga yung pinakamalaki. Yan, 7.5, no? Or $7 trillion na lang sabihin na natin, no, on average. Okay, so ito po. Ito yung mga example ng mga manual na palitan, no? Pag pumupunta tayo dito, ayan, mga money changers, foreign exchange outlets. Ayan, ito yung sinasabi ko kanina, yung LED screen nila na yan. Ayan, yung mga currency pairings. Nagpapalit, nag, na, every second, gumagalaw yung price yan. Nagbabago-bago. Kung hindi man yung mismong whole figure niya, yung points niya or text or yung pips na tinatawag. Okay? So, ayan lang po. So, imagine pa kapag nag-decide ka na put up ng business na ganito kalaki, napakalaki po niyan. Napakalaki po ng expenses na kailangan mong ilabas, no? Kailangan mong maglabas ng millions. And tayo, as online traders, hindi natin kailangan maglabas ng ganong kalaking kapital. Di ba? Napakasarap na trade sa market. Ayan, so, eto po, take note nyo na, mga ano to, basic terms, no? These are called forex major currency pairings, no? Meron po kasi tayo sa forex, meron tayong major currency pairings, meron din tayong minor currency pairings. So, sa major currency pairings po, andiyan dyan po si Euro USD. Hello, Jay. Euro, guys, ilan na ba tayo? 14, ayun, nadagdagan na tayo. Feel free to ask questions po, naka-open po yung chat ko during the sessions. Dahil konti lang naman tayo, kaya ko pong while on the presentation, kaya ko pong masagot yung mga tanong nyo. Kung meron kayong questions in the middle, no? Kasi pag sobrang dami, for example, yun, minsan babaha yung chat, mahirap i-catch up. So ideally, at the end of the webinar na yun. Pero since ilan lang naman tayo, just ask questions po. Pagka napansin ko na may tanong, sagutin natin. Okay? So let's proceed. Ayan, Forex major currency pairings, meron tayong Euro USD dyan. Ayan. So ibig sabihin, magte-trade tayo in between Euro at saka US dollar. Okay? Meron din tayong British Pound versus US dollar. US dollar versus Swiss franc, USD JPY, ayan, Japanese yen, and so on. Okay? So these pairings are considered po na major currency pairings since involved po talaga sa USD. Ayan, ganyan lang po kasimple ang explanation ng Forex major currency pairings dahil si USD po or ang dolyar, siya po yung kumbaga world's reserve, no? Siya yung kino-consider na world's reserve. US dollar pa lang, hindi pa naman yung Chinese money, no? Si US dollar pa rin ang malakas. Ayan. So ito marami nito na especially yung mga total zero knowledge, no? Yung mga talagang skeptical talaga about sa forex. Coach, sugal yan eh. Baka sugal yan, no? Guys, forex is not gambling, okay? Hindi po siya sugal. Gambling is purely based on luck. Okay, 50-50 po yan. Ako po. Sa gambling, meron tayong kasabihan sa casino, di ba, na the house always wins, no? Wala pong casino nagsasara. Okay? Sugal, scatter, no? Pagka nagpipindot-pindot ka dyan, mag-scatter yan. Swertihan po yan. Hindi po all the time mananalo ka dyan. 50-50, no? But sa trading, ang pagkakaiba na trading kay gambling is, it's about following a plan. Meron tayong tamang planning kung gusto natin mag-trade. Bago tayo mag-trade, okay? Kailangan nating planuhin yung pag-trade natin on daily basis. Meron tayong tamang management or risk management. Oh, sa gambling, wala pong ganyan.
May risk management po tayong ina-apply, and of course, we are using price action to make decisions. So bago tayo mag-decide na mag-entry ng trade sa market, titignan natin yung presyo. Okay, inaalam po, tinaaral po natin yan. Okay, ganyan lang po ang pagkakaiba, no? So in short, hindi po gambling to ha, hindi po siya haram, especially sa mga Muslim brothers natin. No, never pong naging gambling or naging sugal ang forex, no. Simple lang palitan ng pera. Paano siya magiging sugal, 'di ba? Ganun lang po siya. Legit po ang forex trading in short pati kasi just October 6 and 7 dito po sa Dubai, sa UAE. Siguro po sa mga previous webinar sessions nakikita nyo naman yun or baka naging familiar kayo sa Forex Expo. Ayan. It was held here in Dubai. Andiyan si Ma'am Alona kasi magkakasama kami sila Coach Ray, na-meet namin sila Coach Nars, Coach MJ. Yan. Sobrang laki po ng event na yon. It was the biggest expo, Forex Expo on record. Nasa ano po yan, nasa Guinness Guinness Book of World Records. Ayan, nailagay po yan. Dahil sobrang successful niya, lahat halos ng mga top brokers nando doon at napakalaki po niya. So 2 days kami doon, sobrang overwhelming at sobrang nag-enjoy po kami. So imagine, nasa Dubai po yon, and Dubai is Muslim country, Middle East, no? Binabawal, kahit na open country na rin ang Dubai, pero still, bawal po ang mga sugal-sugal dito or gambling, no? So imagine, it was held here, ibig lang sabihin talagang legit ang Forex. Okay? So ayan, so Forex, is it risky? Okay lang coach, ay. Wait lang. Ayan, guys, paki-type nga kung sa tingin nyo risky ang Forex, no? Sino naniniwalang risky ang Forex? May mga first time ba na nag-join ng webinar? Si Arlita, si Abe, Miley, hi! Jennifer Nicolas. Sino po naniniwala na risky ang Forex? Paki-type nga ng number 1 dyan sa chat. Tingnan natin. Kung naniniwala kayong risky ang Forex. Come on, guys. Charlene, ayan. Risky? Sino pa? One, ayan, si Jimwell. Ayan. Of course, Mamalona. Risky, guys, no? Guys, sobrang risky ng Forex kapag wala tayong proper knowledge or wala tayong tamang education. Kaya napaka-importante po na aralin natin siya kasi sobrang worth it niya po aralin. Okay? Yes, risky. Tama po kayo. Sobrang tama po kayo. However, Forex is also rewarding. Guys, napaka-rewarding. No? Magbibilang ka ng ganyan ng pera mo. I'm telling you guys. Sobrang rewarding ni Forex. Bakit nga ba Forex? Why? Coach, bakit Forex? Why Forex? Guys, Forex is a digital business. Okay? It comes with a flexible lifestyle. Just imagine, nakabakasyon ka parang ganito. Pupo ka lang dyan. Trade ka everyday. No? Hindi mo kailangan mag-trade dito ng buong araw. No? Hindi ka kaya mong kumita in a span of 1 hour, 2 hours, or even 5 to 15 minutes per day. Imagine kung gaano siya ka-flexible yung lifestyle mo, and then paano siya nag-work, digital business siya, no? Hindi mo na kailangan mag-put up ng mga negosyo na manual negosyo, mga traditional business, no? Say for example, ito kasi yung usual scenario sa ating mga OFW. Go-work tayo na ilang taon sa abroad. Then mag-iipon tayo. Ito yung mga usual na nangyayari, di ba? And then I know most of you will agree. Pag nakaipon tayo ng malaking pera, uwi tayo sa Pinas, mag-for good, magta tayo ng negosyo, syempre for retirement natin, no? It's good kung meron ka mga investments for retirement. Pero paano yung yung pang-sustain mo on daily basis kapag ka nag-for good ka na, di ba? So kailangan natin maghanap ng way talaga pag uwi tayo ng Pinas. So ang usual is traditional business. Guys, napakahirap na po. Sa panahon ngayon, I mean, naiintindihan niyo po ako pag sinabi ko na overhead expenses mo pa lang, situation na economy natin sa Pinas, wala na po tayong magagawa. Ganun po ang stage situation talaga ng Pinas sa ngayon, no? Mahabang usapin 'yan. But guys, if you're into digital business, I'm telling you, pwede ka mag-travel. You will have the full control over your time, no? Pwede kang mag-enjoy. Flexible lifestyle, time freedom, it comes with time freedom. 5 minutes, 15 minutes, marami pong kumikita sa community natin. No, meron po tayong mga strategies or scalping na tinatawag na trading way na 5 to 10 minutes pwede ka nang kumota. Guys, I'm telling you, makikita niyo po yun sa mga next slides natin. Okay? Low startup cost. Coach, magkano ba? Bakit
masasabi yung low startup cost. Hindi mo po kailangan na meron kang millions of pesos or dollars dito para magsimula. Guys, you can start as low as $100. Magkano yan sa Pinas? Let's say around 5,000 to 6,000 pesos. No? Sa atin, mga nasa UAE, kung wala sigurong discipline risky. Yes po, totoo po yan. Si Forex, risky po yan kapag wala tayong proper discipline yan. Natututunan po natin yan dito sa community na ituturo po yan. So ayan, low startup cost, $50 pwede po tayo magsimula. Actually, ang minimum po niyan sa broker natin is 20. Pwede ka mag-deposit. But guys, 20, pwede ka magsimula 50 man lang at least. Or much better, $100. Okay? Para talagang mas scale mo siya. Pwede kang kumita kasi high earning potential po yan. Sobrang possible po na yung $100 mo maging 200 yan in a span of weeks or month. 'Di ba? Imagine, kung meron ka diyan pondo, for example, may pera ka, lagay mo sa bangko, magkano po increase? 'Di ba? Kapag nag-invest ka sa mga ibang investment companies, magkano po increase? Ilang porsyento lang po yan monthly or annually, 'di ba? Sa forex business, guys, sobrang high earning potential siya. Okay? Meron po tayo ang most recent na successful trader natin sa Hero 30 batch 3 natin. Katatapos lang po. Kumita siya ng 650,000 pesos in just 2 weeks. Okay? So, yun po yung ganun po kalaki yung in-income niya. And then, magkano yung startup cost niya or capital niya nung sinimulan niya? Na-mention niya is around $800. Okay? So, ganun sa ganun pa lang, makikita na natin talaga kung ano yung potential ng business na to. Okay, no experience needed. Coach, paano? Guys, hindi mo kailangan maging magaling. Ito kasi yung usual na misconception ng karamihan, especially dun sa mga total know-how talaga. Hindi talaga nila alam kung paano nag-work ang forex business or sa financial markets na lang, no? Wala silang idea, no? Inisip nila na baka kailangan namin maging magaling, kailangan namin talagang magaling kami sa math, no? Sobrang um, kumbaga, marami kaming gamit, no? Well experienced. No, guys, no. Alisin po natin sa isip natin yan. From zero knowledge, pwede po natin siyang aralin. Kahit sino po. No? Actually, ano lang naman simple lang naman. Lahat naman ng po ng bagay, basta hindi mo siya alam sa umpisa, talagang mahirap siya. Okay? No experience ka, hindi mo talaga alam yan. But I'm telling you guys, in Forex, once na sinimulan mo siyang aralin, matututunan at matutunan mo siya. Para ka lang nag-aral niya para ka lang let's say for example, ako, I'm a nurse by profession, di ba? Bago ako nag-aral ng nursing, di ba? Nung nag-enroll ako ng nursing sa university, wala rin akong idea about nursing. But I graduated, I was able to finish the course. Ganun lang din siya. Ganun lang din po ang forex business. Okay? Guys, kayang-kaya po nito. Kayang-kaya niyo po aralin to. Ayan, so ito. Let's proceed. It's the buy and sell business, no? So ayan, for example po, ito yung isa sa mga pinaka-basic example natin kung paano ba nag-work ang palitan ng pera. Ayan. So most of us probably maintindihan to. $1, let's say 50 pesos siya nung binili mo. No? And then umangat yung presyo, naging 58 pesos. Usually ganito yata yung no? Yung actual conversion or actual value ng dollar. Sa around 58, 59, naglalaro po yan, 57. Ayan, so ibig lang sabihin yan, in each dollar, meron kang profit na 8 pesos. So kung meron kang $100 dyan na kapital, pag binenta mo, magkakaroon ka ng 800 or pag pinalit mo, no, magkakaroon ka ng 800 pesos na profit. Ganun lang po siya kasimple. Now, coach, if the price goes down, will you still make money? Kikita ka pa rin ba? In a traditional way of trading, of course, hindi. No? 50 mo siya binili, 40 na lang, benta mo, talo ka. Nalugi ka ng 10 pesos, di ba? So, hindi mo siya gagawin. But in online trading or online trading ng Forex, pwede po. Yan po yung good news, no? Pwede po tayong kumita kahit bumagsak yung presyo ng dolyar kasi meron tayong tinatawag na sell position. So ang trading po is it's about positioning lang ng entries natin. So kapag bumaba ang presyo, no, magse-sell tayo, kikita po tayo diyan. I'll show you an example po. But before po nito, let's start with this, let's take note this mga terminologies kasi napaka-importante po nito. Ayan. So meron tayong dalawang term dito. It's take profit and stop loss. Okay, or also known as TP and SL. Okay? So ano ba yan, coach? Guys, from the keyword na lang, ayan, profit. Ibig sabihin kumita ka. Ganyan lang siya kasimple. Pag nag-entry ka ng trade, okay, pwede kang mag-set ng TP.
or TP na amount na the moment na gumalaw ang market at na-hit niya yung TP mo, close, profit ka na. Okay? Si stop loss, ganun lang din siya. Yan. So, ayan. From the keyword stop loss, okay? From these words, no? Ibig sabihin lang yan is mababawasan yung pagkalugi. Okay? So, kung meron tayong TP, dapat meron din tayong SL or stop loss. Okay? Ito po ang example niyan. Ayan. So, buy position. So, na-mention ko kanina dalawa, di ba? Dalawang ways to trade natin. Meron tayong buy position and then sell position. Okay. So, itong example ng buy position natin. Ayan. Kung mapapansin nyo, pataas. Nag-drawing ng arrow ang trader dito. Ayan. So, itong entry na price. Ayan. So, guys, sa mga walang idea, ang tawag dito is candlesticks. Ayan. Yan po yung tinatawag na price action or galaw ng presyo ng market. Guys, every second gumagalaw po yan. No? Pag makita nyo yung chart ng trading, gumagalaw po yan kada segundo. Nagpapalit po yan ng value. Okay, so kung hindi ako nagkakamali, ang pairing na to is Euro-USD. Ayan, 1 euro means 1 euro means 1.098554 in dollars. Ayan, yan po yan. Ayan, kaya naging 1.09 siya. So, nung gumalaw yung candle or yung gumalaw yung presyo sa market, ang ginawa ni trader dito is nag-entry siya rito sa presyo na to. Okay, so nag-set siya ng target 1 at target 2. Okay, so yan ay TP1 and TP2. Kung mapapansin nyo, mas mataas yung presyo dahil buy position siya, pataas. Ayan, 1.0989. From 85 to 89, from 91. Mapapansin nyo, di ba, napakalayo ng presyo. Every small points or pips or ticks ng mga pairings, dyan po tayo kikita. Dyan po tayo nagpapasok ng entry ng trades natin. So ayan, gumagalaw yung candlesticks. Umangat yan dito. Na-hit niya dito. Sa candle pa lang na to, close na yung trade ni trader, kumita na si trader. Okay, another TP dito, kumita na si trader. Ganyan lang po siya kasimple. Ganyan po ang TP or take profit. Ano naman yung stop loss? Bakit tayo nagsiset ng stop loss? Okay, so ganito yan guys. For example, si trader, ang bias niya talaga is mag-buy siya. No? What if coach nagkaroon ng hindi naging green candles to, naging pula kagaya nito? Dahil ang mga green candles na to guys kasi ano to, ang tawag po dito is mga bullish candles, no? Meaning paakyat yan sila. Umaakyat yung presyo ng market, no? Kapag red naman, ang tawag po diyan is bearish candles, no? Ibig sabihin pababa. Okay? So what if nag-form ng another bearish candle dito? And then another bearish candle dito hanggang sa nahit niya tong stop loss. Ang ibig sabihin lang niyan guys, nung nag-execute ng trade si trader, okay, nag-reversal, no? Hindi siya umayon sa desisyon niya na entry. Ayan. So dahil may stop loss ka, hindi mauubos yung capital mo. Ayan. So ganyan ka-importante ang stop loss, no? It reduces the trader's loss, no? Bawi ka lang next entry. Ganun siya. Ayan. Ito naman ang example ng sell position. Kung meron tayong buy position kanina, ito naman ang sell position. So opposite, ito yung what if the price goes down, will you still make money? Ito po yun. Nag-enter si trader dito, bearish candles, boom, profit siya rito. TP1, TP2, profit din siya. And of course, kapag ayan, 'di ba, bullish candle to, engulfing candle ang tawag dito, mahaba. What if nag-form ng another engulfing candle or bullish candle? Dahil may stop loss tayo dito, safe ang capital natin. Yan lang po siya kasimple. Okay? Ayan. So, ito po. Ito po isa sa mga terms na napaka-importante sa trading na kailangan din nating i-take note, no? Especially dun sa mga bago or walang idea about forex, no? Ganito po siya nag-work. Meron po tayong tinatawag na market analysis. Okay? Ayan. So, meron tayong tatlong klase. 3 types. Ayan. Fundamental, technical, and sentimental analysis. Coach, ano ba yan sila? Guys, let's start with fundamental. Fundamental analysis used to analyze the external factors such as social, economic, or political that affects the market supply and demand. Ayan. Kaya simple lang po ito. Okay? Ang ibig lang po sabihin nito, let's take note the keywords. Analyzing the social, economic, and political status ng isang country. Okay? Na umaapekto sa market supply and demand. So, ibig sabihin, inaaral natin yung mga interest rates ng country, GDP, ayan, industrial production, CPI, price index, CPI, ayan. Guys,
sobrang komplikado nito kapagka nag-uumpisa sa mga total beginners. But I'm telling you guys, napakadali lang po nito. Okay? Isa sa mga simpleng explanation or example nito is ito na lang, social or economic, no? Or political pala. Nanalo yung presidente ng US, nanalo si Trump. For sure, malaki po yung epekto nun, okay, sa supply and demand or sa economy ng US. Ayan. Isa po yan example ng fundamental analysis. War, ayan. 'Di ba? Kapag ka nagkakaroon ng giyera, grabe yung inflation rate, no? Tumataas yung presyo ng mga bilihin, ayan. Isa po yan sa mga example. Okay, ayan. Ganun lang naman po nag-work ang fundamental analysis, no? Pero meron po tayo kasing mga tools na ginagamit. Bakit natin nalalaman ito? Ito ay ang mga interest rates, GDP, and so on. Okay? So take note lang po natin, ganyan po ang fundamental analysis. Sa technical analysis naman, ano ba yan, coach? Yun. Technical analysis is a study of price and volume movement. Okay, it's the prediction of future market movements based on the information from the past. So, ang ibig lang po sabihin yan, ito na po yung medyo talagang mas nakafocus tayo more on focus as traders. Kasi inaaral natin paano nag-work yung galaw ng market, yung every second na galaw ng mga candlesticks na to. Okay? So, based on the information sa mga previous days or previous month, or let's say previous 5 minutes ago, or 5 minutes ago candle, no? Yung mga previous candles natin. Check natin yan kung magkano ba yung presyo. From those amounts or those prices or structure ng market, magkakaroon tayo ng idea kung paano ba mag-work yung entry natin, kung paano tayo mag-entry. So, dyan na po papasok yung mga chart patterns natin, mga statistical indicators. Ayan. So, napaka-importante po nito. Ito po isa sa mga bagay na, kumbaga as beginners, masasabi nyo na, coach, napakahirap naman yan. Ang hirap. Guys, I'm telling you, sa umpisa talaga mukha siyang mahirap pakinggan. Unang tingin, unang dinig, mukhang mahirap siya. But I'm telling you, napaka-worth it yung aralin at napakasaya niyang aralin. It's a new skill kapag natutunan nyo talaga siya. No? Wala pong pinipiling edad to ha. Baka sabihin nyo, coach, medyo may edad na ako, slow learner ako. Guys, hindi po. Meron po tayong mga nasa senior citizen na sa community. No? Ako personally, may isa akong student. She's 62 years old. Sobrang dedicated niya. Natututunan niya na po unti-unti. Okay? Ayan. So, sentimental analysis. Paano naman nag-work yan? Ayan. Used to gauge how other traders feel. Ayan, medyo unique siya, no? From the keyword feel and who's more in control, buyers or sellers. Guys, let me quickly explain this. Paano ba to? So, sentimental from the keyword feelings of traders. No, meron pong mood ang mga traders. Okay? So, 'di ba, buy and sell siya. Meron tayong buyers and meron tayong sellers. Okay? Remember, meron pong mga involved, no, on daily transaction. Andiyan ang government, andiyan ang central banks, ayan, andiyan ang mga financial institutions, and tayo. Ganito po yan. Sa sentimental analysis, nag-work yan in a way na malalaman natin kung sino ba yung malakas at the moment. Okay? The moment na tinignan natin yung chart, tingnan natin yung galaw ng market, malalaman natin na, ay, malakas ang mga buyers ngayon. No? Ibig sabihin, mas malaki yung volume na naibabato ng mga buyers. Okay? Or the vice versa, ay, malalaman natin na si sellers ngayon ang malakas, no? Excuse me. At sino yung mga yan? Di ba meron tayong mga financial institutions? Sila po yung naglalabas ng trillions or billions of dollars sa market. Tayo mga retail traders, magkano lang kapital natin? Di ba? Kahit sabi mo pang meron ka $1 million dyan, yan yung kapital mo. Guys, still, you are considered as retail or barya lang yung kapital mo sa 7.5 trillion. No? Ganun po siya nag-work. So, in short explanation or in a short analogy, let's say for example, ang trading business is isa siyang karagatan, no? Ang mga financial institutions, the government themselves, the central banks, sila po yung mga big whales, no? Sila yung mga butanding sa market, no? Sila yung mga whales. And po actually in actual term ng mga traders, ay gising na yung mga whales ngayon. Gumagalaw na yung mga whales. Yan po nag-work sa sentimental analysis. So as retail traders, no, ang ginagawa po natin yan, sinasabayan lang natin sila. Kasi sa ocean of financial market, tayo yung mga small fish, no? Sasabayan lang natin yung waves nila, yung flow nila. Pag alam natin, malakas yung buyers ngayon, buy din tayo. Ganun lang, sundot-sundot lang tayo ng buy. Malakas yung galaw ng sellers ngayon. Let's say, ano na lang, a simple explanation, nasan ba yun?
Hindi ko siya mapapakita. But guys, as of now, nagte-trade po ako today ng gold, XAU. Okay? XAU siya. Ang lakas po ng galaw ng sellers ngayon. As in, talagang pababa, pabulusok ang market ngayon. As of now ha, today. So ayan. Ang gagawin lang natin, sabayan natin sila, sell din tayo today. Ganun po nag-work ang sentimental analysis. Okay? Ayan. So ito, this is an example of high impact news. Okay? Pasok po yan as fundamental analysis. Ayan. Ano ba yan? So from the news, no? From the word news, ibig sabihin balita po ito or high impact news or HIN. Yan, tinatawag na HIN. This was December 3 po. Most recent lang itong December 3. Ayan. Ito po yung high impact news diagram. So mapapansin natin dito, actually ano lang to eh, simple lang po to. Ang pinofocus lang natin dito as traders is titingnan natin yung mga pula. Ayan. Apat. Ayan. So si AUD, Australian dollar, meron mga changes sa GDP quarter over quarter nila. Si CHF naman or Swiss franc, ayan, yung CPI nila, Consumer Price Index nila, month over month. Ganyan lang po siya kasimple. So si USD naman, yung non-farm employment change nila, nagkaroon ng changes. Ano yan, dito, ISM Services PMI. So paano yan, coach? Paano siya nag-work? The moment na nagkakaroon ng mga pula sa currencies na yan, no, as traders, nagkakaroon tayo ng idea na high volume ang market, sobrang volatile. Meaning, magalaw. No, sobrang lakas ng volume ng market ng moments na yan. So, mga total beginners, kailangan lang natin gawin is i-watch out yung trades natin. Kailangan natin mag-ingat, no? Especially kapag hindi ka pa marunong, no? Especially kapag kakasimula mo lang talaga. Ayan. Pero siyempre yung mga advanced traders na i-utilize, diyan po nag-i-enjoy yung mga advanced traders kasi diyan nila na ma-maximize yung tinatawag na scalping strategy kapag may mga high impact news. Okay? So yan, HIN. Take note nyo lang po. It's an example of fundamental analysis. Okay? Ito na ang technical analysis. Okay. So sa technical analysis guys, simplihan lang natin no para hindi kayo masyadong mahirapan especially sa mga first time or mga second time. Ayan. Sa technical analysis, since inaaral natin yung chart mismo, meron tayong tinatawag na resistance and support. Ayan. Napaka-importante po ng dalawang terminologies na to. Okay? So even the pro traders po, they always go back to this, resistance and support. Okay? Okay. Paano ba yung nag-work, coach? Ito, simplihan natin explanation, guys. So kung papansin nyo, ito yung chart natin. Ayan, uptrend po yan. Pataas, no? Ayan. So, ang ginawa ni trader is nag-mark siya ng line dito, na yellow line, at isa pang line dito, no? Kung papansin nyo bakit niya ginawa yan, so minark niya lang kasi meron dito na resistance area. At ito ay resistance area din. Ito resistance zone na rin to. At dito sa una. Opposite is ito. Support area, ayan, support area. Ayan. So paano ba yan? Resistance simple lang po. Ang ibig lang sabihin from the word resistance, nagre-resist po yung presyo sa area na to. Okay? For example, ayan, umangat yung candlestick na to. Hanggang dito lang siya, no? Another candlestick, pababa, umangat, at bumaba na siya. Okay? Hindi na siya umangat pa. Ayan. Ganito rin dito. Ayan. Hanggang dito lang po siya kung papansin nyo. However, dito, medyo lumusot. Ayan. Lumusot siya ng kaunti. Ayan. The moment na nagkakaroon ng ganyang scenario sa market, ang mga traders usually, meron na tayong mga strategy na ina-apply dyan para tayo makapag-execute ng trade. Okay? So, ganyan lang naman nag-work sa resistance. Isipin nyo lang na, simple analogy is, kisame siya. Kisame siya ng kwarto, no? For example, nasa second floor ka, no? So, meron kang kisame, no? Ang isang simple analogy ko dyan is, if you have a tennis ball, di ba, ano yan, talagang bouncy yung tennis ball na yan, yung kulay green, matalbog yan, di ba? Pag binounce mo yung sa sahig, tatalbog yan pataas, hanggang kisame lang siya. Hindi siya lulusot ng kisame, hindi siya abot ng bubong dahil meron kang kisame sa'yo. Yan lang si resistance. At of course, si support naman, yun naman yung sahig mo or yung flooring, di ba? Siyempre, due to gravity, bababa yung bola. Hindi na siya pupunta sa ground floor dahil meron kang sahig. Ayan. Meron kang support zone. Ayan. Okay? So, pag nagkakaroon ng mga ganito, eto dito bumutas. No? Bumutas yung kisame mo, no? Umangat lalo yung bola hanggang bubong. Yung mga ganitong scenario, guys, ayan, dyan na natin na ma-maximize. As traders, meron tayong mga techniques or strategy na ina-apply. Okay? So, ito.
This is the possible entries. Ayan, medyo push ano yan. Sa mga first time, medyo masakit sa mata, di ba? But guys, I'm telling you ha, sa unang tingin nyo yan ng mga terms, sa unang dinig ng mga terms, complicated po yan or medyo mahirap. But I'm telling you, the moment na inaral nyo, simulan siyang aralin, simple lang po yan. Okay, so explain natin na mabilisan. Ayan, so this is an uptrend channel. Ayan, pataas na naman yung galaw ng market. Although bumaba siya ng konti rito. Okay, so ayan. Meron ditong yellow lines, another yellow line sa baba. No, this is called the range, no? Ito nag-drawing si trader ng range dito kasi meron ditong resistance. Ayan bumutas. Ayan ang tawag na breakout. Okay, dahil bumutas siya sa kisame dito. Supposedly kisame na to eh. Nagkaroon ng breakout, umangat and then bumaba. Tinatawag siyang Rita's entry kasi kahit na nahit niya ulit yung area na to, umangat pa rin siya. Okay, nagkaroon siya ng form or pattern. Ayan ang chart pattern natin na bullish flag kasi para siyang flag guys oh. Ayan oh. So dahil nag-drawing sa trader ng bullish flag dito, no, nagkaroon ng butas ulit, no. Nagkaroon ng pagbabago sa price. Dito na yung papasok yung entry zone natin. Ayan, kaya siya tinawag na entry. Kung baga as traders, pwede na tayo mag-execute ng trade. Buy na tayo. No, bumutas na siya sa bullish flag. Kahit nga po dito is a breakout, pwede na itong consider as entry. No? Opportunity na po yan para makapag-entry ka ng, buy na tayo dito. Ito, pwede ka na mag-buy. Ayan, so close mo yung profit mo, mabilisan. Nanalo ka ng $2, $5. And dito, nag-entry ka, umangat, bumaba ng konti, umangat pa siya lalo. Imagine kung nakapag-close ka rito, malaki po yan. No? Pwede kang kumita ng mga $20 to $30 or $50 dito, depende sa capital mo. Ayan, so resistance zone, ayan. Kaya siya tinawag na resistance zone kasi yung dalawang candle na to, na pinakamataas, hanggang dyan lang siya. Ayan, nagkaroon siya ng double top pattern. Ayan, dahil dalawang candle sa taas, ayan, kaya tinawag siya na double top. Okay? Simplihan lang po natin. And then bumaba, umangat, double tap ulit dito. And then entry zone niya rito kasi nagkaroon ng breakdown or breakout. Okay? Kumbaga nasira niya yung structure na uptrend. Pababa na siya. So nagkaroon siya ng entry and then minor SNR, support and resistance zone ulit ito kasi may mga kandila or may candlesticks na na-hit yung support and resistance nito. Okay, so naging patient ka dito, close ka ng trade mo dito, malaki kikitain mo. Ayan. So ganyan lang po siya. Ganyan nag-work ang technical analysis. Okay? So again, medyo komplikado po yan sa first time, especially pag unang-una talaga or let's say medyo nalilito ka pa. I'm telling you guys, sobrang worth it at kayang-kaya po siyang aralin. No? Karamihan sa mga students natin sa community, especially ngayon katatapos lang Hero 30. Karamihan sa mga students sa community, basic na lang po ito. Okay? Basic na lang po ito. Okay, ayan. Complicated ba? Ayan na. Sinong magsasabing complicated si Forex? Ilan na po ba tayo? Ayan, so Ma'am Miley, Noemi, Jimwell. Guys, pakitype nyo sa tingin nyo complicated si Forex. Can you type yes? At kung no naman, just type no. Y or N na lang. Ayan, pakitype nga po. Let's see kung sino magsasabing complicated si Forex. Charlene, Jennifer, ayan, yes. Guys, yes. Take a look at this. Okay, so kung meron tayong bullish flag kanina, double top, ayan, Miley, why? Yes. Guys, complicated, yes. Now, especially kapag nagsisimula ka pa lang. Kung meron tayong double top kanina at saka bullish flag patterns, guys, marami po yan. Napakarami pong chart patterns. Meron tayong falling wedge. Ayan, tingnan nyo naman. Sakit sa mata tignan, di ba? Symmetrical triangle, bullish rectangle, head and shoulders, inverted flag, and so on. Head and shoulders, di ba? Ayan yung head. Ito yung dalawang shoulder niya. Parang shampoo lang yan, di ba? Ito yung arms. Kaya tinawag siyang head and shoulders pattern. Ayan. Complicated. But I'm telling you guys, we uncomplicate things. Okay? Do you want an easier solution? Dito na po papasok ang cheat codes. Ayan. Ito po isa sa rason, main reason why karamihan po sa community natin, sa Pinoy traders, from zero knowledge, ang dami nagiging profitable. Okay? Yung isa sa mga most successful story natin, isa sa student natin ng Hero 30,
nakumita ng 600,000 pesos in 2 weeks, no? Guys, because of cheat codes. Okay? Kasi ano dito aralin mo siya sa umpisa, habang inaaral mo siya, pwede kang kumita. Continuous learning lang po. Okay? Karamihan sa mga pro traders talaga na talagang magagaling na mag-trade sa market. Inaabot po yan ng taon. Okay? Bago sila maging profitable. Okay? Or 6 months minimum. But dito po sa atin ang good news, dahil meron tayong cheat codes, habang inaaral mo siya, pwede ka nang kumita paunti-unti. Okay? Ayan. So before we start with the actual cheat codes po, let me just show you some examples. Ayan, ito. I'm grateful for Hero 30 with Coach Nars. Ayan, ito. Demo account recovery from losing. No, natalo siya ng 711. No, and then nag-profit na siya ng 884. Naging 884 na yung balance niya, 'di ba? From zero knowledge to learning. Ayan. Demo account po ito. Ayan, $45, 'di ba? Imagine mo kapag live 'yan, 'di ba? Sobrang thankful or sobrang grateful ng student natin na to. Ayan, gold more earning to all, 'di ba? Napakaganda. $102, guys. Guys, live na to. Live account na to. Imagine mo kung araw-araw kang magpa-profit ng ganito, 'di ba? 518, 'di ba? 500. Ito BTC USD, nag-trade siya dito weekends. Possible weekends to BTC USD. 518. Ayan, Coach Nars, $320. Ala pang isang oras, 'di ba? Kaya po guys. Scalping is so good. Scalping po kasi is wala po kasi akong slide nun. Let next time maglalagay ako. Meron po tayong 4 types ng trading. Meron tayong scalping, meron tayong day trading, swing trade, at saka position. Okay? Si scalping po, ang scalping trading is pwede ka mag-trade dyan minimum 5 minutes to 20 minutes. Tapos ka na. Ganun po siya convenient, especially sa ating mga OFWs. Kaya yan po talaga yung mga talagang actual na tinuturo ng community, ng mga coaches natin. Scalping strategy talaga. Let's try to master kasi napaka-convenient niya sa time natin. Okay? So, the day trade naman, inaabot niya ng mga ilang oras. Okay, ako personally, minsan nagda-day trade ako, especially kapag busy ako sa trabaho. Set lang ako ng TPSL dyan. So, minsan nagko-close yan after 4 hours pa or after 2 hours. Okay? So, ganun siya. Si swing trade naman, ayun yung medyo matagal. Kasi naabutin ng ilang araw yan. Or weeks. Okay? And then, of course, the position trader, ayun na yung mga talagang mga malalaking pera talaga na minsan months, weeks or months or minsan nga inaabot pa ng taon bago nila ma-close yung trade. So, but siyempre malaki talaga yung target nila. Okay, so scalping lang po tayo as beginners, yan po yung ginagawa natin. And imagine ito, example ng scalping niya, no? 0.4, close niya kaagad, no? 40 cents, kinlose niya na. Kumita siya ng $4, kinlose niya na. Paunti-unti, tuloy-tuloy yan hanggang sa nakakuha siya ng isang malaking bato or malaking trade or entry, naka 122 siya. Kotang-kota na po yan. 'Di ba? Ayan, 618. Another example. Magaling kasi si coach, 'di ba? At ito. Ayan. Meron tayong mga members or part ng community natin na kumikita ng ganito talaga kalaki, guys. 1,696 using our Surefire VIP signal. Ayan. Imagine. Guys, 1,696 ang araw. 'Di ba? Kahit nga lang sabihin mo na mag 1K ka na lang. Magre-resign ka na sa trabaho, mag full-time ka na talaga, 'di ba? Ayan, so 1,071. Guys, marami po 'to. Sobrang dami nating results na pwedeng ipakita. Aabutin tayo ng ilang oras dito para lang mapakita lahat. Okay? So, ayun. Let's proceed po. The cheat codes, meron tayong trading tools. Okay? Meron tayong tinatawag na Hummingbird Forex Scanner or FX Scanner at saka Lumen's AI-driven analysis. Okay? So, paano yan? Simple lang po ito. Si Hummingbird, nag-work po siya na ganito. Double tap, scanner lang po siya. Ini-scan niya po yung chart at mag-show siya ng pattern. Okay, pag nakahanap siya ng pattern, maglalagay siya ng entry, take profit, and stop loss. Ganun lang siya kasimple. So, ang gagawin natin dito, gagayahin lang po natin. Pag nakita na the moment na nakita natin 3,380 na yung price ni XAU or ni gold, ayan, entry na tayo. Lagay lang tayo ng TP at lagay lang tayo ng SL. Okay? Sundan lang natin siya. Okay? Sell entry ito. Ayan o. Entry niya is 3,380. Ang TP niya is 3,366. Ibig sabihin mas mababa, no? Pababa.
sell din tayo dito kaagad. Sundan lang natin. Ganun siya kadali. No, hindi mo na kailangan na ikaw mismo aralin mo yung chart pattern. Paano ba itsura ng double top? Paano ba yung bullish flag? Paano ba yung head and shoulders, 'di ba? Ayan. Si Hummingbird na po ang bahala. Okay? Ayan. So ang tawag po kasi sa mga patterns na 'yan, these are called harmonic patterns. Try niyo pong i-Google, guys. Ano ba yung mga harmonic patterns na 'yan? Like bullish flag, double top, head and shoulders, falling wedge, ayan. Harmonic patterns kasi, guys, these are very profitable patterns with a success ratio of 70%, no? Ang problema lang po dito is napakahirap niyan ma-identify, especially kapag beginner ka, no? And sa out of those patterns, meron pong tatlong klaseng patterns, si Gartley, si Bat at si Crab, no? Over 3,000 harmonic trading patterns, systematic test na ginawa nila. 85% po yung success rate ng tatlong to. Okay, highly accurate po tong tatlo na to. Tong klase ng mga pattern na to. Ngayon, tanong, coach, bakit walang 100%? Bakit 70 lang or bakit 85 lang yung mga yan, no? Guys, wala pong 100% sa trading, ha? Balik tayo sa disclaimer kanina. Pag may nagsabi sa inyo na kami 100%, nako po guys, red flag po yun. Tumakbo na kayo. I'm telling you guys, wala pong 100% sa trading. Possible na ganito, nag-trade ka ngayong araw. Dahil sobrang bias na ganito lang yung galaw ng market, steady lang siya na pabagsak. No, bumagsak yung presyo ng dolyar, nag-sell ka ng 10 beses, lahat yung tumama, nag-TP ka. Posible po yun. Okay? Nangyayari po yun. But ang point lang is bakit walang 100% is hindi po araw-araw Pasko sa trading. Okay? Meron at meron talagang moments na maglo-loss ka diyan. Mag-go siya against sa trade mo. So dahil inaral mo siya, magiging mataas yung winning rate mo. Let's say sa 10 out of 10 na trades mo, manalo ka diyan ng 7 times, no, 70%, profit ka pa rin, 'di ba? Ganyan po siya. Ganyan po nagwo-work. At isa sa mga simpleng explanation diyan, singit ko lang mabilisan, bakit hindi siya 100%? Remember the sentimental analysis. It works in a way na si buyers at si sellers naglalaban po yan. Kaya hindi mo sasabi na, puro buy lang tayo ngayon, panalo tayo lahat. No. No, meron pong sellers, no. Naglalaban po 'yan sa market. At some point kapag malakas ang buyers, meron pong tinatawag na liquidation process na babawi naman ang sellers, no. Kaya minsan bumabaliktad yung galaw ng chart natin. Okay? So I know sa mga naka-enroll na may idea na 'yan sila. Okay? Ayan, so Lumen's AI-driven analysis. Ayan. Ito naman kung si Hummingbird para sa Forex. Okay, si Lumens naman is para sa Bitcoin or cryptocurrencies. Okay? Nakapokus po kasi tayo sa Bitcoin. But of course, kapag nagbato si Lumens ng trade ideas like ETH, Solana, ayan, Ethereum and Solana po ito, sundan lang po natin. Same lang siya halos. Bibigay siya ng entry, bibigay siya ng exit, TP and SL. Okay? Ayan. So, Academy Hub, ito yung pangalawa sa mga cheat codes natin. Guys, complete package po ito. From total basic. Okay, from kumbaga level 1, okay, level 0, Forex. What is Forex? What is commodity? Andito po lahat. As in, matututunan nyo to pag tinapos nyo to. Guys, magiging ready na kayo para magsimula sa trading journey nyo. Okay, andito yung introduction to financial markets and everything. Okay, ayan. Expert trade ideas. Ayan, pangatlo. Paano ba yan? Etong expert trade ideas natin, isa to sa mga paborito ng community. Meron tayo dyan na Harmony. Meron na tayong Fusion. Meron tayong Stream. Madami po tayo niyan. Okay? But si Harmony kasi isa to sa mga pinaka-accessible. Simple lang po yan. Expert trade ideas, mga pro traders po ang nandito. Magbibigay sila ng signal. Okay? So let's say for example, ito, gold buy zone. Okay, from 3379 to 3375 na price, mag-buy tayo. And magsaset din siya ng TP mo at magsaset din siya ng SL mo. Sorry. Ayan. So, sundan mo lang. So, TP, ilan yan? 7. 7 TPs. Guys, if not, most of the time, mahit lahat yan, 5 out of 7. For sure na hit yan. Yan po yung kinaganda ng trade ideas natin or ni Harmony. Okay? At syempre, ang iba pa natin ng mga trade ideas. Ayan, ito yung example. Ayan. Diba? 186, 144, 78. Diba? Guys, profit is profit. Napakalaki po niyan.
Okay, number 4 cheat code, meron tayong live trading with Master Abdallah. Ayan, isa to sa mga paborito. Ako personally po, naka-focus ako dito. Dito po talaga ako, kumbaga, na-enjoy ko po talaga. Every time na nagbubukas ng session si Abdallah, sinasabayan ko po 'yan, halos araw-araw. Okay, 10:30 PM PH time. So sa amin dito sa UAE, 6:30 po 'yan ng hapon. Sa KSA 'yan kila Ma'am Charlene, kila Sir Jemuel, ano 'yan, 5:30 sa inyo, 'di ba? Ayan, so the moment na andiyan na yung time na 'yan, 10:30, bukas kaagad ako ng Abdallah session. Simple lang po, gagawin lang ni Abdallah is sasabihin niya lang sa'yo kung kailan ka magba-buy or kailan ka magse-sell dahil siya na yung maglalagay ng resistance and support. Ganyan po siya nagwo-work, 'di ba? Susundan mo lang siya. Okay? Ayan. So sino ba siya? Si Abdallah Harfouch po guys. He is a master scalper ng community natin. Okay? He's a part of our community. He's a renowned economist, trader, and financial educator. Pwede po siyang pwede niyo pong i-YouTube. Ayan, may mga live interviews po siya na talagang napakaganda po talaga ng mga ideas na sinasabi niya. Okay? Napakarami niya na ring asset. Kasi ito po talaga sobrang totoo nito. He is focused on empowering individuals to achieve financial independence, no? Isa sa mga webinar sessions siya or live sessions siya, sinasabi niya talaga yan. Okay, ito po ang example ng live trade ni Abdallah. Let me show you. Ayan. Wait lang ha. Ito, ano to, nung ginanap to rito, nung ano to, nung and then start to push down, it will be my sell. It made the wick up. Pushing down, breaking the low of the same candle will be my sell. It's breaking the candle. Now, if it breaks it, I will go for the sell. Let's see. Here we are. I will put it here. I will update it to this area, breaking down. What can happen? So, here we are. And it's gonna go up. It's getting ready to break up. I'm going. ayan, di ba? Guys, US 30 or DJ 30, Dow Jones 30, Abdallah Scalping Session. This was December 1. Dito po sa amin sa Dubai, no? Team UAE yan kami. Andito ako sa likod. No, siyempre kailangan nasa harapan yung mga yung mga medyo beginners natin para talaga marinig nila. Kasi ako medyo gets ko na yung strategy. Ayan. I was with them, with Coach Ray. Ayan. Guys, ang saya namin nung araw na yan, guys. Ginawa namin yan. Nag-meet up kami, nag-live trade kami, lahat kami. Nag-profit. Ayan. Nag-picnic kami dyan. Ang saya namin. Yan po siya nag-work. So, may naka-play lang dyan na device, yung tablet ko, naka-play. Napanood namin siya at sinabayan namin siya. Okay? Ayan. So, ito po ang example ng DJ30 or Abdallah session. Ayan. So, ayan. Makapansin nyo guys, may mga negative. Oh. Ayan, oh. Pero meron siyang malaking entry na talagang kumita siya. 155. Diba? Ayan. Kaya masasabing hindi talaga 100% ang trading, no? Meron talaga mga minimal losses. Pero dahil inaaral natin siya, meron tayong tinatawag na risk management, no? Makokontrol natin yung mga loss. Meron tayong mga stop loss dyan. Ayan. So, ayan. 137, $25, 360. Guys, Abdallah session, every 10:30 PM PH time. Ang pinakamatagal na dyan is 10:40. Guys, 5 minutes minsan tapos na yan. Everyday kikita yan si Abdallah ng average $500 to $1,000 per day in span of 5 minutes to 10 minutes. Scalping session po yan. No? Kaya po ako mismo dyan po talaga ako nag-e-enjoy. Kasi kumbaga dyan talaga ako medyo talagang kumikita. May mga talo din. Hindi na po, transparent po tayo sa community ha. Baka sabihin nyo, Coach, mayroon kasing previous webinar session na sinabi na isa sa mga participants na, wala ba kang losses, ba't puro wins? Guys, we are transparent po. Meron pong losses. Wala nga pong 100% eh. Pero syempre, hindi na namin papakita yung mga talo namin, di ba? Mag-focus tayo sa wins, no? Dapat positive lang tayo lagi, no? Kasi yung mga losses, guys, hindi naman namin kino-consider yun na kasi talo, no, failure. Yes, talo siya or failure siya, but hindi namin kino-consider as negative, no? Dito sa community, especially as one of the coaches, ito po talagang tinuturo dito na failure, it's not actually an opposite of being a successful person or a successful trader. Part po yan, no? Pagka nagkaroon ka ng losses, normal po yan, nangyayari po yan.
Pero dahil po meron tayong tinatawag na risk management, again, si Forex, it's a strategic risk po, inaaral po natin, no? Makokontrol natin yung losses, okay? Magpo-focus tayo, magkakaroon tayo talaga ng big wins dito. For example, ito na lang, ayan, no? Nagkamali siya ni trader, no? Nagkamali siya ng enter dito. Negative 12, kinlose niya na, alam niyang talo siya, mali eh. Pero dito nakabawi siya, 'di ba? Ngayon po siya nagwo-work. Okay? So ayan, ito na. How much nga? How much nga ba, coach? Ayan. What's the catch? Ayan. So wala pong libre ha. Guys, anything po na libre minsan is not taken for granted. Okay? So how much po ba? Formal forex class, ang basic course is usually 7 to 150 pesos po ito. Okay? Ang advanced naman is 400,000 pesos. Ayan, sa market. Guys, you can do your own research naman. Ito po yung average amount. Okay? Pero dito sa atin, kino-cross out natin yan. Hindi po ganyan. Mahal po yan guys, mabigat sa bulsa. Ayan, ito example sa mga ng mga ibang providers, no? Ibang community naman, no? Naka-promo pa ito, 2,000, 2,796, 1,499 na lang, 179. Nag-promo pa yan guys. Mahal pa rin po yan. Guys, sa Pinoy Traders Community, you can join. Okay, 259. Meron tayong $200. Meron din tayong 159. Which is mostly ito yung ino-utilize. Kasi enough na po eh. Ayan, no? Meron tayong Academy Hub, yung diniscuss ko kanina. Si Lumens at saka si Hummingbird, ma-access na natin. And Expert Ideas. Ayan, pasok na dyan si Harmony, si Fusion. Ayan, may dalawa tayo dyan. And then live session with Abdallah. Okay? So, 159 nyo is sulit na. Pero of course, kapag pinili nyo yung 259 or si $200, much better kung may extra kayo, no? Dahil dito may mga extra pa po tayo ditong cheat codes or tools. Okay? Ayan, so, at ang good news po dito, kapag the moment na nag-enroll ka ng $159, you will be officially part of Pinoy Traders Community. Okay? So, member na po kayo niyan. Okay? So, dito, ako personally, one of the coaches, for example, isa sa mga student na nag-inquire sa akin, nag-enroll, tuturuan ko po talaga yan. Ayan. Ang mga coaches ganyan din. Kompleto po tayo ng trainings. Okay? At siyempre, pasok na yung bonus dito, guys. Hero 30. Ito yung sinasabi ko. No? Nasasabi ko na kanina, nababanggit ko na. Especially sa mga bago guys, ang Hero 30 po, it's a full course din siya. It's a 30-day challenge course, no? It's consist of 8 to 10 sessions, depende po. So sa batch 1, batch 2, batch 3, katatapos na ng batch 3, meron tayong 10 sessions. 10 sessions in total ng batch 3. Guys, pag natapos mo to, I'm telling you, magiging ready ka na as a trader. Okay? So kung meron tayong Academy Hub, si Hero 30 kasi halos complete package, no? Andito na lahat from basics, risk management, even the psychology of trading, tinuturo po diyan. Sobrang ganda. Ayan, VIP community. Ito po sinasabi ko na pag nag-enroll kayo, this is bonus na lang po kasi magiging part na po kayo ng Pinoy Traders Community officially. Okay? And then of course, makaka-join kayo ng mga group coaching natin. Okay? Meron tayong mga live group coaching, no? Especially sa mga beginners. At syempre matututunan mo to. Ito yung sinasabi ko na scalping strategy ng community. Ayan, so ito yung bonus. Hero 30, ayan. So, guys, bayad po to ha. Binabayaran po yan, no? Dati po nung batch 1, nung nagsisimula kami, ayan ang actual price niya. Pero syempre, hindi namin kaya nun. And then, syempre, sobrang generous po talaga ng founder natin na si Coach Nars. Sabi niya, okay, let's give it to you at as low as $99. Okay, but guys, libre na po yan. Hindi na kayo magbabayad ng 99 the moment na nag-enroll kayo sa provider natin sa NOAA. Okay, yung $159 or $259 or 200, no? Kapag nag-enroll kayo ng ganun, hindi niyo na kailangan bayaran to. Libre na po ito. 'Di ba? Ayan, gaano ka ganda na ma-avail nyo yung mga ganyan na access natin sa community. Ayan, example ng Hero 30 results, ito na naman, 194, 185, 81. Guys, marami to. Napakarami po nitong result na to. Ayan, ito pang isa. Guys, marami talaga tayong cheat codes, I'm telling you. Meron tayong SMI or Smart Move Indicator. Ayan, live chart po ito. 24 hours po ito siya nag-work. Okay, everyday. Naka-open po yan. Buksan mo lang yung Zoom mo. Sabayan mo lang yung entry nila na amount na sell. Makikita mo gumagalaw to ha. Live po ito. And then magsiset sila ng TP1, TP2, TP3. Sabayan mo lang. Profit tayo dyan. Okay? And of course, SL. Importante talaga ang SL.
Ayan, ito yung Surefire. Ayan, ito yung isa sa mga medyo nauna natin na cheat code. Ayan, yung 1690 or 1696 kanina na result in one day. Ito po yun. Surefire po yung gamit niya. Ayan. Ano lang din to, may similarity to sa Harmony or yung expert idea natin. Okay? Kasi may mga expert din tayo dito or mga pro traders na nagbabato ng signal. Sundan nyo lang. Okay? Ayan. So, ito na. Ito yung isa sa mga the best na strategy sa community. Guys, napakarami pong kumita rito. XAU Sniper. Okay? High precision scalping strategy. Ako personally, ina-apply ko po to sa mga trades ko. Okay, yung kumita ng 600,000 pesos in 2 weeks, ito lang din po yung gamit niya. Yung mga previous batches natin ng Hero 30, meron tayong kumita ng 2 million in 2 months. Ito lang din po yung gamit niya. Guys, marami po sila. As in, sobrang dami po nila. Okay. Kumbaga, aabutin tayo ng matagal para lang ma-explain or maisa-isa yung mga ginawa nila. But simple lang, XIU Sniper Strategy, it's part of Hero 30 session po. Okay, tinuturo po talaga yan. Okay, ito naman ang example ng group coaching with Coach Nika and Coach Marge. Ayan, Launchpad. Okay, every Fridays, 10 p.m. PH time. So every time po, live yan sila. Nag-group coaching, nagtuturo sila ng mga basic executions sa mga beginners. Yes, I'm telling you, the moment na nag-enroll ka talaga, 1 month, imposibleng hindi ka marunong. Matututo ka dito. And of course, siyempre, commitment. Kailangan aralin mo siya. Give yourself at least mga 1 hour per day para aralin siya. Yes, I'm telling you, 1 month, marunong ka na talaga niyan. Matagal na actually yun. Iba dito natututo ng 3 weeks, 2 weeks. So, siyempre, dumedepende rin yun sa learning process mo, kung gaano kabilis yung learning curve mo, at yung, siyempre, availability mo rin, no? Kung busy ka sa work, di ba? But try to manage your time. Hindi naman siguro 24 hours per day yung trabaho mo. No? May mga extra hours ka naman. Aralin natin siya, guys. I'm telling you, sobrang worth it. Ito na isa sa mga bonus natin. Join our GC for free. Ayan. So, ang kailangan nyo na pong gawin is I joined the webinar lang yung i-type nyo. Okay? At anong gagawin nyo rito? Send nyo po to sa coaches or sa mga tao na nag-invite sa inyo dito sa webinar session na to, sa intro to Forex natin. I joined the webinar. Gawin nyo to para ma-assist nila kayo further. For example, coach, mag-enroll na ako. Gusto ko na talaga mag-enroll. Gusto ko na simulan. Just message nyo lang siya. I joined the webinar para ma-assist kayo para makapag-proceed na kayo ng enrollment at masimulan siyang aralin. But let's say for example, coach, hindi ko pa kaya, wala pa talagang budget ngayon. Siyempre, maintindihan po natin yan. Mag-new year na. Yung budget natin medyo may pinaglaanan na, no? Okay, okay lang po yan. You can join our GC for free kasi meron po tayong 2-day challenge. Ayan, this is an event or trainings na intended for total beginners. Okay? So dito po, kahit na wala kayong idea, zero knowledge, tuturuan po natin kayo dito kung paano mag-trade talaga din. Okay? Mga basics, matututunan nyo. Mabaga dito is, kung Intro to Forex webinar ngayon na inatinan nyo is level 1, dito po sa 2-day challenge, level 2 na po to. Okay? Dito pa lang magigets nyo na kung paano talaga mag-execute ng trade, paano mag-buy, paano mag-sell. Okay? So, nag-aantay lang po tayo ng schedule para dito, especially doon sa mga hindi pa naka-enroll pero talaga naman naka-attend na ng webinar, no, nagkakaroon na ng idea. Antayin lang po natin yung announcement pag nagkaroon tayo ng, most probably, baka next year na syempre. No? Nagkakaroon po tayo nito, 2-day challenge. Ayan, another bonus, no? Ito isa sa mga trainings natin with Coach Nars. Ayan. Hero 30 sessions. Ayan. Makikita nyo, di ba? Maraming participants. 174. For sure, kakasimula lang nito kasi usually ang mga ganitong session is umabot yun ng 200 to 300 participants per day average. Ayan. Of course, meron tayong mga bootcamps na ginagawa. No? Si Coach Nars with our coaches, yung mga batch 1, ayan, sa Cagayan de Oro, bootcamp po yan. Ayan. Another bonuses, no? Community meetups. Dito sa Team UAE, me and Coach Ray, personally, nagkakandak po kami ng mga ganito. So ito nga yung nag-live session kami kay Abdallah. And then, ang most recent namin na meetup is nagkaroon kami ng year-end party. Ayan, dito sa Dubai. Ayan, so ito. Guys, KSA, meron din tayo niyan. Ayan. So ito, today's trade, ito yung araw na yon na nag-profit ako dito. Ito yung personal trade ko.
$105. Yan. Kung mapapansin nyo, meron akong talo dito, 30 nung umaga. Yan, kasi siyempre, busy kami, kwentuhan. Medyo hindi ako nakatutok. But siyempre, binawi ko siya kay Abdala. Kay Abdala session, ayan. 105. And then, nag-coaching kami. Ayan, si Sir. Bago yan si Sir. Tinuturuan ko siya about how the chart works. Ayan, mga basics. Ayan, ito na yung Team KSA. Yan, si Ma'am Charlene. Si Jemuel kanina. Yung mga taga-KSA, no? Sobrang active talaga ng Team KSA at Team UAE. Kasi may andito yung, andito kami. Andito si Coach Jimro. Ayan, yung mentor ko. But guys, plan din ng Pinoy traders is mag-establish talaga sa ibang countries. So pagka nagkaroon tayo ng mga leaders dyan, we get to do this. Ayan, community meetups. Kasi napakasaya niya eh. Nakakalungkot kasi mag-trade ka mag-isa ka lang. No, hindi lang po tayo puro online. Masaya din kapag nakikita natin yung mga tao talaga na kasama natin sa community na makapag-share tayo. Ganito po yung ginagawa namin. Ayan. Ayan. Si Coach Jimmy, syempre siya talaga yung nag ano niyan, nagkakandak ng mga ganitong meetups. Okay? So ayan, what will happen if you don't subscribe? Ayan. Coach, gusto kong mag-trade. Ayoko muna mag-enroll pero may idea na ako eh, no? $300 capital ko, pwede ko namang ano yan eh, simulan eh, no? May mga YouTube naman. 'Di ba? Pwede ka naman mag-search sa YouTube. Guys, pwede naman. Actually, pwede naman. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ayan, 'di ba? Duterte once said, "Wag mo subukan." Guys, 95% of new traders fail. Bakit? This is the reason, no? Insufficient knowledge and education. Flawed risk management, no? Simple lang eh. Kapag wala kang enough knowledge or enough education, hindi mo rin alam yung risk management na yan. No, kaya flawed yung risk management mo. 95% of new traders yung mga baguhan na talagang out of impulsive decision, sumabak sila sa market ng hindi ready. Na kumbaga parang pumunta ka sa gera na wala kang bala. Patay talaga. 'Di ba? 95% insufficient knowledge lang po yung main reason. Okay? I learned So ayan. and I earned. My capital is only $71, and after 3 weeks, I earned 90,000. Hi, I'm Maricho Marikit from Cebu City. I studied a lot, all the videos, and I have no knowledge about trading. My capital is only $71, and after 3 weeks, I earned 90,000. It helped for their paying their tuition fee. Naka-earn talaga. For the financial support of my students who are in college today. I learned, so I apply it, so I earn money. I'm a mother of 5 children, and I really enjoy a lot of knowledge which can I use for the future. I really appreciate for the initiative of Coach Nars. It is really highly recommended. It is for fun. In our family, we really experienced. We are waiting for Abdallah to come up during live trading, and we are really happy. Ayan, di ba sa Mamarichu? Guys, 71 USD lang yung capital niya. Napakaliit lang ng capital ni Mamarichu. Guys, kumita siya ng 5 digits. Guys, kayang-kaya po. Ng Abdallah session, gustong-gusto niya. Hi, napakarami po nito. Si Mama Rizzo is one of the good examples po na she's a teacher, no? Nasa bahay lang, no? Guys, kayang-kaya po natin. Tapos na po tayo. I just want you guys to take home or take note nyo lang po itong isa sa mga quote ni Warren Buffett, no? Invest in as much of yourself as you can. Okay? You are your own biggest asset by far. Okay? Simple lang po. Huwag po tayong manghinayang sa learning. Huwag po tayong, number 1 po nating huwag panghinayangan ang matutunan ang isang bagay, especially trading is a new skill, no? Bagong skill po ito, no? Kung ano man yung karir mo ngayon, ako personally as a nurse, no? Effective po ako as a nurse, may mga certain skill set po ako sa ibang bagay. But guys, learning a new skill this 2026, magbabago na yung taon. At pag pinasok mo yung financial markets, natutunan mo siya. Sobrang worth it niya po. Okay? So, kagaya ng sinabi ni Warren Buffett, wag na wag kang manghinayang sa learning. Kasi isipin mo, coach, mag-enroll pa. Bakit hindi na lang mag-trade? Bakit hindi na lang kami turuan? Guys, ang enrollment po natin, huwag mo siyang isipin as enrollment na, ano lang yan bayaran mo lang cheat code.
$159. Ganun lang po siya. Okay? But of course, ano rin siya, investment din siya sa sarili mo kasi matututunan mo lahat ng cheat codes natin na ituturo po yan. And of course, ang basics. Guys, ang Hero 30 lang, sobrang worth it yan. Okay? Huwag niyo pang panghinayangan. I'm telling you guys, um, ikaw mismo matuto. No, iwas na po tayo sa mga investment schemes or pasabay trades na yan. Guys, ang dami na pong na-scam sa ganyang bagay. No? Isang student ko personally, hindi lang siya, marami sa community natin na talagang naranasan yung mga ganyan na pasabay trade. No? Ikaw na lang, aralin mo. You are your own biggest asset by far. Okay? Ganun lang po kasimple. Guys, Q&A na tayo. Medyo napatagal yata tayo. Okay? So, pagka may mga questions kayo na technical dyan, let me know para ma-assist natin. Ayun, Q&A na po tayo. Ilang minutes na Q&A, okay naman na po siguro. So, thank you so much for attending nga po pala. And then, ayun, Merry Christmas and advance Happy New Year po sa lahat. Ayun. Sige po, at bato na po kayo ng questions. At syempre, anong oras na rin na po naman. Si Jay pala to.